Wow. Hello, magandang gabi po mga minamahal po namin mga kapatid sa Panginoon. Magandang gabi rin po sa mga lingkod ng Lord, pastors, ministers, evangelists, manggagawa ng Lord. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa gabing ito, tayo po tatalakay po dito sa Genesis chapter 1. Talakayin po natin itong mensahe po na napakaganda, napakahalagang message. Kasi po magsisimula na ang ating krusada ngayong Pebrero, tulad ng nasabi ko nung nakaraan. Magsisimula na pong muli, mabubuksan na uli ang crusade. Dahil kumbaga nag-maintain kami ng mga bunga ng crusade, pinatatag muna, ngayon matatag na sila, kailangan na pong humayong muli para marami po ang maligtas. Iba po kasi ang crusade. Sa crusade, talagang nagliligtas ang Panginoon. Ngayon mga kapatid, ipanalangin po natin ito, isama natin sa prayer. Ang krusada po siguro nasa mga last Sunday, last week po ng Pebrero. Isang barangay crusade lang po ito. Pero sa bayan po ito, no? Gaganapin sa bayan, barangay sa bayan, para makapagsabit ng mga giant streamers doon, mga streamers, posters, at makapag-invite po tayo. Kung loobin ng Lord, makapag-sounding pa, para mas marami po ang ma-invite po natin. Napakalaking trabaho. Pero kaya sa isang linggo yan. Hindi naman siya isang syudad na krusada, katulad ng dati. Ngayon, ito po isang barangay crusade lang, pero naniniwala ako nakapanahon na. Sama po natin sa prayer para ma-upload natin yung mga miracle ng Lord, yung mga signs and wonders. Ito ang gusto kong ma-share sa ating mga kapatid. Sabi ko nga, nung araw, kung pinahalagahan natin yung mga miracles, wala po sa isip ko na magkakaroon tayo ng live streaming sa Facebook at YouTube. Pero ito po ay ngayon ko na-realize talagang napakahalaga. Kung video namin lahat yon, ang ganda sana. Meron tayong mga ngayon dito na may pinapalabas tayo. Kaya nga ibabalik ko po yung crusade. Nag-pray na ako sa Lord ng bagong taon. Paghiwalay ng taon, nakaluhod ako sa Lord. Sabi ko, Lord, kailangan ko na yung mga miracles mo, yung mga dati mong mga greater miracles na ginagawa sa crusade. Sabi ko, ibabalik ko na ang crusade ngayong 2026. Kasi simula kami ng Pebrero. Kaya sabi ko, Lord, ibalik mo yung mga greater miracles, mga signs and wonders, para maipakita rin namin, mai-flash namin, upload namin sa YouTube, saka sa Facebook, upang maraming tao ang mapagpala at maligtas. Kasi maraming tao po ang naliligtas sa milagro. Yan ang napatunayan po natin. Kaya kahit nung panahon ni Jesus Christ, kaya nga gumagawa siya ng maraming himala, panghatak po yan Panghatak yan ng mga kaluluwa. Kaya maraming lumalapit kay Jesus, maraming naliligtas dahil sa milagro. Ganon din po ngayon. Sabi ng Bible, Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Sabi niya, no? Hindi siya nagbabago. Yun pa rin ang pamamaraan niya. Kailangan pa rin maabot mo yung felt need ng tao. Yung kanilang felt need. Kung ano yung pangangailangan ng mga tao, yun ang, pag yan ang naabot mo, marami po ang lalapit sa Lord, maglilingkod. Ganun lang po ang pamamaraan ng Lord. Hindi siya nagbabago. Kaya ang signs and wonders, yung mga milagro, hindi po lumilipas yan. At mapapatunayan natin yan. Sa programang ito, mapapatunayan natin yan. Kaya nga ipag-pray natin itong unang crusade, na nagpipray ako sa Lord na magpadala siya ng maraming greater miracles. John 14 verse 12. Sabi ni Jesus, Verily, I say unto you, he that believeth in me, sabi niya, on me, the works that I do shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Higit pa sa ginawa ko, magagawa rin nyo, sabi niya.
katotohanan ng sinasabi ko sa inyo. Ang sumasampalataya sa akin, lahat ng ginawa ko, magagawa rin niya. Tignan niyo po, lahat ng ginawa ko, sabi ni Jesus. Salita po ng Diyos yan. Hindi siya sinungaling. Lahat. Nagpalakad siya ng lumpo, ginagawa rin niya ngayon. Binuhay niya yung patay, nangyari po sa church yan. Nakakita ang bulag, nagsalita ang pipi, lahat pong yan naranasan namin sa krusada ng Lord sa church. Kaya mga kapatid, makikita ng lahat yan sa mga darating na mga araw. Mga kapatid, i-upload po namin yung mga yan para makita nila na ang Diyos ay buhay. Praise the Lord. At hindi lang salita. Nasa Bible naman 1 Corinthians chapter 4, verse 20. For the kingdom of God is not in word, sabi rito, but in power. Hindi lang daw sa salita ang kaharian ng Diyos, kundi sa kapangyarihan. Ito po ang at ito ang isi-share ko sa inyo ngayon. Kaya mapalad po yung mga pastors, mga nakikinig ngayon. Dahil gusto ko talagang ito rin po ay taglayin ng lahat. Itong tinatawag ng Panginoon na yung tinatawag na spoken word power. Ayon sa Biblia, naniniwala tayo, nananampalataya tayo, sabi ng Hebrew 11, na lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Lahat ng bagay, ginawa ng Lord sa pamamagitan ng kanyang spoken word power. Spoken word, mga salitang sinalita ng Lord. Ito, basahin po natin itong Genesis chapter 1, para ito po ay napakagandang topic po nito. Faith po ito, pananampalataya. Tandaan nyo kung ano ang topic, kung ano ang tinatalakay nating salita ng Diyos, yun ang spirito na binubuhos ng Lord, mga kapatid. Dahil ang salita po ng Diyos ay hindi basta salita lang ng tao, sabi ni Jesus. John 6:63, the words that I speak unto you, sabi niya, they are spirits and they are life. Sabi niya, it is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. Sabi niya, the words that I speak unto you, they are spirit, they are spirits, they are Holy Spirit, and they are life. Kaya nga itong mga salitang ito, Holy Spirit, kung ano ang topic, halimbawa ang ating topic ay faith, pananampalataya, pakinggan yung mabuti, unawain yung mabuti, at paniwalaan yung mabuti. Yung power ng faith, yung power ng salita ng Lord, mga kapatid, pwedeng ma-impart sa mga anak ng Diyos. Pwedeng taglayin ang lahat ng anak ng Diyos. Yan, lalago tayo. Mga kapatid, yan ang layunin ni Kristo. Lumago tayo spiritually, hanggang abutin natin ang fullness of the stature of Christ, sabi ng Biblia. Maliwanag po yung sinabi ng Ephesians 4. He gave some apostles, pastors, teachers, di ba? Fivefold ministries for the perfecting of the saints. Para daw ang mga mananampalataya ma-perfect. Till we all come in the unity of the faith. Hanggang sa tayo ng lahat daw ay umabot doon sa unity ng faith. United. Unity, ibig sabihin, meron tayong uniformity of teaching. Walang binabawas, walang dinadagdag. May power talaga. Ang tunay na gospel, may power. Sabi ng Bible. At si Paul laging sinasabi yan. Sabi niya, nang dumating ako riyan, hindi lang salita ang dala ko. Nakita niyo yung mga power, yung mga signs and wonders ng Panginoon. Sabi niya, ano po? Kaya yun ang sinabi ng Lord. The kingdom of God is not in word only, but in power. Okay? Spoken word power. Tignan natin. Ang Panginoong Diyos ang unang gumamit nito, sapagkat siya ang Diyos, no po? Wala nang iba. In the beginning, Genesis chapter 1 verse 1. Tignan natin yung sinabi ng Panginoon sa kanyang creation, no? First day of His creation, ito po ang sinabi ng Biblia. In the beginning, God created the heaven and the earth. Nilikha ng Diyos nung una ang langit at ang lupa. Sabi ng Biblia,
Itong daigdig na ito, nilikha ng Lord sa pamamagitan ng kanyang salita. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Malinaw mga kapatid, sabi rito, ang daigdig na ito ng likhay ng Lord, puno ng kadiliman. Wala itong forma, sabi ng Biblia, without form and void. Ibig sabihin, hindi tapos. In other words, hindi siya maganda. Ang mundong ito, nababalot ng kadiliman. At ang daigdig, nababalot ng tubig, karagatan. Wala pa pong lupa. Ayon sa Biblia, walang lupa, walang bundok, walang halaman, walang hayop, walang nabubuhay. Nababalot ito ng ocean, itong daigdig. Kaya kung i-imaginein mo, nandun ka, maririnig mo yung ocean, napakaingay, kasi ang dagat maingay, no? Yung ocean, yung alon. Tapos puno ng kadiliman. Walang bituin, walang buwan, walang araw. Nababalot ng kadiliman, sabi ng Biblia. Hindi ba nakakapangilabot? Hindi maganda. Darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Balot ng kadiliman, pero ang Espiritu ng Lord nandun, kumikilos sa ibabaw ng tubig. Kasi siyang lumikha. Siyang lumikha ng kadiliman, siyang lumikha ng liwanag. Ang Lord siya lahat ang may likha. Kaya kung titingnan natin itong kasaysayang ito, itong paglikha ng Lord, mamamangha tayo sa kapangyarihan ng ating Diyos. Makikita nyo talaga kung gaano kalaki ang ating Diyos na buhay. Kung gaano siya ka-powerful. Kaya tinawag siyang Almighty God. Sa Kanya walang imposible, walang mahirap. Sa isang salita lang niya, nagkakatotoo, nagmamaterialized. Anong sabi niya? Nang makita ang kadiliman, nakita ang mundo, balot ng dilim, at hindi maganda, void, kulang-kulang. Anong sabi ng Lord? Nakita niya ang dilim, gumawa siya ng liwanag. Sabi niya sa verse 3, And God said, Let there be light, sabi ng Lord. And there was light. Sabi ng Panginoong Diyos, magkaroon ng liwanag, sabi ng Lord. Maya-maya biglang sumulpot yung liwanag, biglang lumiwanag ang buong kadiliman, buong paligid, nawala ang kadiliman. Nakita ang ocean, yung karagatan na walang talagang, makikita mo, balot ng dagat ang buong mundo. Wala kang makikitang lupa, wala kang makikitang bundok, mga kapatid. Kaya nga, unti-unti, gumaganda ang mundo, meron ng liwanag. Sabi rito, And God saw the light, that it was good. Nakita ng Diyos ng liwanag na kanyang nilikha, ito'y mabuti. Talagang totoo ito. Kaya sa atin lang, pag biglang nag-brownout di ba mga kapatid, pag nag-brownout, talagang mabibigla ka, puro kadiliman. Sabi ko, hindi maganda yung walang liwanag talaga. At dito ang Lord, nakita niya yung nilikha niyang liwanag, napakaganda. Sabi niya, no? And God divided the light from the darkness. Hiniwalay ng Lord yung liwanag sa dilim. And God called the light day. And the darkness He called night. And the evening and the morning were the first day. Kaya ang ganda nitong creation ng Lord. Kaya tinawag lang ng Diyos yung liwanag na araw, day. At yung kadiliman naman, tinawag niyang gabi. Kaya mga kapatid, talagang nakikita na natin, pinagaganda ng Lord yung kanyang, yung paglikha niya sa mundong ito. Verse 9, And God said, Let the waters under the heaven be gathered. Sabi niya, no? Let the waters under the heaven be gathered together into one place. Sabi ng Panginoon. Kinuman niya yung karagatan. Sabi niya,
Mag-ipon-ipon ang karagatan sa iisang lugar. Iniwalay niya na yung karagatan. Bakit? Kasi gagawa na siya ng lupa. Sabi ng Lord, and God, sabi rito, verse 9, and God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear. And it was so. Ang linaw po, mag-ipon-ipon ng karagatan at lumitaw, magkaroon ng kalupaan. Mga kapatid, lumitaw ang lupa. Grabe, napakaganda. Salita lang, magkaroon ng kalupaan. Lahat ang karagatan mag-ipon-ipon sa iba't ibang lugar. Isang lugar. Kaya nagkaroon ng mga ocean, no? Nagkaroon ng Pacific Ocean, Indian Ocean, Antarctic Ocean, iba't ibang ocean. 7 oceans sa buong mundo. Pinag-ipon-ipon ng Lord, tapos naglagay siya ng mga lupa na naging mga iba't ibang bansa ngayon. Ang ganda po, itong makikita natin dito yung kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang spoken word power. Sinalita lang ng Diyos, nagkatotoo. Magkaroon ng liwanag, and there was light. Biglang lumitaw yung liwanag, nagkaroon ng araw. Amen. Ganun po ka-powerful ang Lord. Salita lang. At ito ang topic na tatalakayin natin, itong spoken word power ng Lord. Alam niyo ba na gusto ng Lord na magkaroon tayo ng spoken word power? At magamit natin yung power na yan para sa paglilingkod sa Lord, para mag-glorify natin siya. Kapag naunawaan po natin ito, mga kapatid, makikita niyo yung ito pala yung sinabi ng Lord sa atin at kautusan niya. Mga kapatid, maraming hindi nakakaranas ng spoken word power dahil hindi nila pinaniniwalaan. Hindi nila pinaniniwalaan itong miracle na ito. Kailangan lang nating paniwalaan bawat salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi minsan hindi natin masisisi yung ibang mga Kristiyano, no, mga kapatiran. Katulad ko, nung araw dahil na napunta ako sa iba't ibang, naranasan ko ang iba't ibang mga pananampalataya. Siguro more or less 10 pananampalataya ang iba't ibang napag-aralan ko lahat, nakita ko. Iba-iba ang paniniwala. Maraming hindi naniniwala sa mga gift ng Holy Spirit. Ayaw nilang paniwalaan yung sinasabi ng Lord dito. Tingnan natin ito nga sinabi ng Biblia. Para ma-share ko sa inyo na ang spoken word power, isa ito sa gift na binigay ng Lord sa iglesia, mga kapatid. Tandaan natin ang church ng Panginoong Jesucristo, ito ang manifestation ni Jesus Christ. The church is the revelation of Christ revealed in the flesh, no? Nahayag si Kristo sa maraming miyembro. Kaya ang church tinatawag niya itong the bride or the wife of Jesus Christ. Nasa aklat po ng Revelation chapter 21 at ganun din po sa New Testament. Alam nating lahat na ang church tinatawag niyang mapapangasawang babae. O talagang bride, no? Ngayon mga kapatid, pakinggan niyo yung sinabi ni Jesus. Dito po ang unang gumamit ng spoken word ng Diyos, nang lumikha siya. Nilikha niya sa pamamagitan ng wala, no? Salita lang. Mula sa wala, nagkaroon. Dahil sinalita niya. Itong salitang ito, itong mensaheng ito mga kapatid, kung titingnan mo, napaka-imposible. Pero mga kapatid, ito po ay talagang katotohanan na ang mga Kristiyano gusto ng Lord na mag-manifest ang spoken word power sa mga anak niya, lalo na sa mga lingkod niya. Pakinggan niyo po yung sinabi ni Jesus, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, at saka itong si Moses.
Nang si Moses, mababasa niyo ito sa aklat ng Exodus chapter 14, kung hindi ako nagkakamali, nang lumabas sa Egypt ang Israel, pinalaya sila ng Lord dahil sa 10 salot na pinadala ng Lord sa Egypt. Opo, no? Nagpadala ang Panginoong Diyos ng 10 salot sa Egypt para palayain ni Paraon ang Israel. At sa pang-10 salot, pinatay ng Diyos ang lahat ng panganay na anak ng mga Egyptians. Doon natakot ang mga Egyptian, pinalaya ang Israel. Pero nung lumaya na sila, malayo na sila, malapit na sila sa dagat na pula, pinahabol uli ni Paraon. Sabi niya, bakit nyo pinalaya ang mga Israelite? Wala tayong mag-iigib ng tubig. Wala tayong alipin na magtatrabaho. Magbubungkal ng lupa. Magtatayo ng building. Alam niyo mga kapatid, pinahabol uli ni Paraon. Para siguro yung iba patayin, yung iba ibalik sa Egypt para meron silang alipin. At nang malapit na sila sa dagat, nakita ng mga Israelita, yung mga Egyptians, palapit na. Umiyak sila. Umiyak sila. Siguro maganda basahin kong konti, no? Para napakaganda po nito. Dito mga kapatid, praise the Lord. Okay, chapter 14. Maganda itong kasaysayan ito. Babasahin ko mula dito sa verse 10. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them. Sabi rito, itong mga Egyptians, inabol sila. Mga kapatid. Anong sabi rito? And they were sore afraid. Takot na takot ang mga Israelita. And the children of Israel, sabi rito, cried out unto the Lord. Itong mga Israelita, umiyak sila sa Lord. Nag-iiyakan sila dahil alam nila malapit ang mga Egyptians, may hawak na espada, sibat, kalasag. Alam nila papatayin sila. At ang iba, ibabalik sa Egypt. And they said unto Moses, nagreklamo sila kay Moises, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore thou hast dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt? Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in this wilderness. Yun ang sabi ng mga Israelita. Galit na galit sila kay Moses. Itong sinasabi namin sa iyo, mabuti pa sa Egypt, sabi niya. Inalis mo kami sa Egypt para mamatay lang dito sa disyerto. At si Moses, nagsalita. And Moses said unto the people, dito pakinggan nyo, nandyan pa yung faith ni Moses, nandyan pa yung kanyang faith. Nandito pa yung kanyang, gumana ang kanyang spoken word power dito. Sabi ni Moses, fear you not, sabi ni Moses, huwag kayong matakot. Meron pa siyang faith dito. Hindi pa siya nadala o na-carried away ng mga nag-aalinlangan, mga takot na mga Israelita. Sabi niya, fear you not, huwag kayong matakot. Stand still, sabi niya, pumanatag kayo. And see the salvation of the Lord, which He will show you today. For the Egyptian whom you have seen today, you shall see them again, no more forever. Sabi niya, pumanatag lang kayo. Sapagkat itong mga Egyptian na ito, hindi nyo na sila makikitang muli. Sabi niya, no? Makikita nyo ang pagliligtas ng Panginoon. See the salvation of the Lord, which He will show you today. Kung titingnan mo, nagsalita siya ng spoken word power dito. Nag-prophecy si Moses, nagsalita siya ng spoken word power na may faith.
Hindi pa siya bumigay, no? Meron pa siyang faith dito. Pero, tuloy ko po, sabi pa ni Moses, "The Lord shall fight for you." Sabi ni Moses, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. "And you shall hold your peace." At kayo'y papanatag. Magiging payapa. Ibig sabihin, ililigtas kayo ng Lord. Ang ganda na sinabi niya eh. May faith siya rito. Pero bandang huli, umiyak na rin si Moses. Si Moses po nadala na rin sa mga Egyptian dahil yun nga, malapit ang mga Egyptians, napapatay sa kanila. Sumigaw na rin si Moses, umiyak na rin si Moses sa Lord. Umiiyak siya, tumatawag sa Panginoon, "Panginoon, niligtas mo kami. Mahabag ka sa amin." Hindi niya alam ang gagawin. Ang alam lang niya, umiyak. Mga kapatid. Kaya nga ngayon, malalaman natin ang dapat gawin. Maraming Kristiyano ganyan eh. Kapag may matinding pagsubok o problema, pagsubok, walang gawin kundi umiyak. Hindi nila alam ang gagawin. Ang Panginoon ang nagsabi na ang Diyos ang nagpapadala ng mga pagsubok sa tao. Mayaman o mahirap, Revelation 3:10, sabi ng Lord, "Ako ang Diyos ang nagpapadala ng pagsubok sa lahat ng tao sa mundo." Siyang nagpapadala ng mga trials, mga pagsubok. Ngayon, ang Kristiyano, pag may pakikipaglaban ka, meron kang pakikibaka, no? Meron kang pinagdadaan ng pagsubok, ito ang magagamit po natin ito. Maraming Kristiyano hindi alam ang gagawin. Iiyak na lang, o kaya hindi na mag-church, hindi na dadalo sa gawain, magpapalamig-lamig na, o kaya yung iba tatalikod sa Lord. Dahil kulang ang kaalaman. Kaya bumabagsak sila sa pananampalataya. Pero dito, tinuruan ng Diyos si Moses. Sabi ng Panginoon kay Moses, 14, verse 14, and the Lord, 15, "And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me?" Sabi niya, "Bakit ka umiiyak sa akin, Moses? Bakit ka umiiyak? Speak unto the children of Israel that they go forward." Sabi ng Lord, magsalita ka sa bansang Israel at sabihin mo sa kanila na sila'y lumakad pasulong. Go forward. Ayaw ng Lord sa mga Kristiyano yung tumatalikod. Tumatalikod sa pananampalataya o paglilingkod sa Panginoon. Hindi nalulugod ang Diyos doon. Sabi ng Panginoon, sa oras ng pagsubok, sabi niya, go forward. Hindi na po nito. Ngayon, sabi ng Panginoon pa, tell the children of Israel that they go forward. And lift up thy rod. Sabi niya, lift thou up thy rod. Itaas mo ang iyong tungkod. Gamitin mo ang kapangyarihang binigay ko sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng Lord. And stretch out your hand over the sea and divide it. Divide it, that the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Paunawain natin itong sinabi ng Panginoon kay Moses. Napakaganda. Why criest thou unto me, Moses? Just speak, sabi niya, and divide the sea. Ang linaw eh. Bakit ka umiiyak? Stretch forth your hand toward the sea and divide it, sabi ng Lord. Hatiin mo ang dagat, Moses. Sinong inuutusan ng Lord? Hindi ba ang lingkod niya na si Moses? Kayang gawin ng Lord kahit hindi sabihin, hindi magsalta si Moses. Kaya ng Lord na pangunahan sila at hatiin ang dagat. Pero hindi. Tandaan niyo po, yung lagi nating inaaral. We are the co-creator of God. Lalo na sa panahon natin ngayon. We are the co-creator of God. Kasama niya tayong lumilikha. Ito, kailangan maunawaan ito ng lahat ng Kristiyano. Kailangan gamitin natin ang ating spoken word power. Gamitin natin ang ating faith. Pagkatapos, i-declare natin sa ating bibig yung gusto nating mangyari. At yun ang gagawin ng Lord.
ang kapatid. Diba? Sabi na, nang maunawaan ni Moses, naalala niya yung sinabi ng Lord. Nang siya tumatanggi. Sabi niya, Lord, ayaw kong magsugo ka na lang ng iba. Wag na ako ang gawin mong instrumento para iligtas ang Israel. Hindi ako magaling magsalita. Hindi ako orador. Sabi niya, ako'y utal. Magsugo ka na lang ng maraming magagaling magsalita. Nagalit ang Lord. Kaya sabi niya, sige, kunin mo yung kapatid mo si Aaron at gagamitin ko siya bilang speaker mo. Sabi niya, sinasabi mong utal ka? Sino bang gumawa ng pipi? Sino bang gumawa ng utal, Moses? Sino bang gumawa ng pilay? Sino bang gumawa ng bulag? Hindi ba ako ang Panginoon? Hindi ba ako ang gumawa ng lahat ng yan? Sabi niya, basta sumunod ka. Sabi ng Lord kay Moses, tutulungan kita. Ako ay sasa iyong bibig. Sabi ng Panginoong Diyos. Mababasa niya sa Exodus. Nang tumatanggi si Moses, sabi ng Lord, ako ang sasa iyo. Ako ay sasa iyong dila, sa iyong bibig. Ilalagay ko ang mga salita ko sa iyong bibig. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay Espiritu. The Word of God, alam natin lahat, Espiritu ito, Holy Spirit. Sabi niya, ako'y sasa iyong bibig. Kapag ang Diyos nasa iyong bibig, ano ang salita mo? Di ba spoken word power? Hindi ba kapangyarihan? Amen? Kaya, nung maalala ni Moses itong sinabi ng Lord sa kanya, doon siya natuto, namulat, oo nga pala, sinabi ng Lord, ako'y sasa iyong dila, ako'y sasa iyong bibig. Doon, sinunod ni Moses ang utos ng Lord. Itinaas niya ang kanyang tungkod, itinuro sa dagat ang kanyang kamay, at pagkatapos sinabi niya, dagat, mahati ka. Mga kapatid, yung dagat po, walang tenga yan. Pero narinig si Moses at nakinig, sumunod. Talagang nahati yung dagat, naging dalawang malalaking, parang malaking haligi, dingding. At yung gitna, naging tuyong lupa. At doon dumaan ang Israel. Mga kapatid, dire-diretso ang Israel doon. Sa dagat na pula. Naging tuyong lupa. Nakikita nila yung pagitan nila, mataas na dingding ng tubig na hindi pumapasok yung mga tubig. Hindi bumabagsak. Grabing milagro ang ginawa ng Diyos. Kamangha-mangha. Kaya mga kapatid, ganun sila niligtas ng Lord. At nang sumunod ang mga itong mga Egyptians sa kaaway, itinuro ni Moses ang tungkod niya sa dagat para nag-command siya na bumalik ang tubig, kaya nangalunod ang mga Egyptians. Grabing pagliligtas ng Diyos ang ginawa niya sa pamamagitan ng salita ni Moses, sa pamamagitan ng kanyang spoken word power na binigay ng Lord sa kanya. Kikilos ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating declaration of faith, sa pamamagitan ng salita. Spoken word power. Huwag niyong kalilimutan yan. Pag wala ka nito, hindi ka pwedeng magkrusada. Hindi ka pwedeng mag-crusade ng healing crusade o greater crusade, miracle crusade. Hindi pwede, mga kapatid. Sapagkat kailangan po, meron tayong, tinanggap na Holy Ghost na pwedeng gumawa ng milagro. Meron tayong gift mula sa Diyos at nagbibigay ang Lord sa kanyang iglesia. Kung ito'y paniniwalaan natin, kahit ikaw ngayon, tatanggapin mo ang spoken word power. Sabi ko nga sa mga kapatid, lahat kayo merong tinanggap na spoken word power sa Lord. Ang problema, hindi nyo lang alam kung paano nyo gamitin, kung paano ma-unleash sa inyo yung power na yan. Kaya kailangan malaman nyo itong kaalamang ito. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Nang ipunin niya ang mga alagad, matapos siyang mabuhay sa mga patay, nagpaalam na siya para bumalik sa langit. Sabi niya sa mga alagad,
dahil binigyan niya ng Great Commission na mangaral kayo sa lahat ng tao sa mundo, sabi niya, wag muna kayong mangaral hanggat hindi nyo natatanggap ang pangako ng Ama na walang iba kundi ang Holy Ghost. Holy Spirit, ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Mababasa niyo po yan mga kapatid sa Aklat ng Gawa 1:4. Mula 4. At habang sila nagkakatipon sa upper room, sinabi ni Jesus na manatili muna kayo sa Jerusalem. Huwag muna kayong lalabas ng Jerusalem. Hintayin muna ninyo ang pangako ng Ama na walang iba kundi ang Holy Spirit na ibibigay sa inyo. Kayo'y tatanggap ng Holy Spirit. At sabi ni Jesus sa verse 8, at pag tinanggap na ninyo, natanggap na ninyo ang Holy Spirit o ang Holy Ghost, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Tatanggapin ninyo ang power. And you shall be witnesses unto me, beginning from Jerusalem to Judea, Samaria, and to the uttermost parts of the earth. Magiging mga saksi ko kayo. Saksi, ibig sabihin mga lingkod. Kayong mga ngaral, kayo ang magpapatotoo sa mga tao. Sasaksihan nyo ang kapangyarihan ng Diyos. Napaka-linaw po ng sinabi ni Lord. Tatanggapin nyo ang kapangyarihan. Anong kapangyarihan yan? Ang Holy Ghost, pag tinanggap natin, may kapangyarihan po ang salita natin. Yung salita nyo, kaya nga sinabi ni Pablo, mag-ingat kayo sa inyong pananalita. Hindi kayo pwede magsalita ng ang tao, susumpay nyo. Bawa inusig ka, kinalabang ka ng kapitbahay mo, at sinabi mo sa kapitbahay mo, lahat kayo, parusahan ka, nawa kayo ng Diyos. O, papaluin kayo at paparusahan ng Diyos. Huwag niyong sasabihin yon, sabi ng Lord. Dahil mangyayari yon. Pag sinabi niyo yon, nasa iyo ang Holy Spirit, pwedeng sumama sa salita mo ang sumpang yon, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Bible, huwag kayong susumpa, kundi i-bless nyo sila, sabi ng Panginoon. Di ba mga kapatid? Kaya i-bless nyo sila. Dahil ang salita ng Kristiyano may power. Maniwala po kayo. Kaya yung mga anak nyo, huwag nyo sasabihin sa mga matigas ang ulo mo, stupido, o ano man. Maraming ganyang magulang. Minumura ang mga anak. Talagang sinusumpa ang mga anak. Pag sinabi mga anak mo, stupido, matigas ang ulo, tamad, ano, yun ang mangyayari sa kanya. Kung may Holy Spirit ka, ang salita mo nangyayari yan, may power yan. Kaya kailangan gamitin natin ang salita sa tamang pananalita. Spoken word power. Kaya mga kapatid, maliwanag ang sabi ni Jesus, pag tinanggap niyo ang Holy Spirit, meron kayong kapangyarihan. Kaya tandaan niyo po, ang salita, diyan kumikilos ang Lord sa salita. Tingnan niyo sinabi ni Jesus. Isa pang gumamit ng spoken word power sa Bible, si Jesus, ang anak ng Diyos. Nang magutom sila, nangaral sila sa lugar ng, hindi ako nagkamali, itong Bethsaida. Sabi ng Bible, nagutom si Jesus dahil papunta sila ng Jerusalem, alas 12 ng tanghali, gutom na siya, naghanap siya ng prutas sa igos, sa isang puno ng igos. Nang makita niyang igos, naghanap siya ng bunga. Sabi ng Bible, hindi pa panahon ng pamumunga ng igos, ng panahon yon. Alam ni Jesus yan. Alam ng ating Panginoon yan. Alam niya na hindi pa panahon ng figs. Pero, ginawa niya ito para turuan lang ang mga apostol. Mga kapatid, para turuan lang po. Kasi gusto niyang ma-educate itong mga apostoles para matanggap din nila yung spoken word power. Kasi mga lingkod sila ng Lord. Sabi ni Jesus, naganap siya ng igos, wala siyang makitang bunga. Nung wala siyang makita, alam naman niyang wala talaga. Dahil ang Lord alam niya lahat. Ginawa niya lang yun para ipakita ng Lord ang aral at matuto sila. Sabi ng Lord, mula ngayon, igos, fig tree,
Hindi ka na pakikinabangan ni numang tao forever. Wala nang makikinabang sa iyo na tao. Mga kapatid, maya-maya yung egos, mga kapatid. Una, hindi muna umalis muna sila eh. Pag sumpa ni Jesus, narinig ng mga apostol yan. Nagtaka yung mga apostol at sinumpa niya yung egos. Maya-maya umalis na sila. Halika na, punta na tayo ng Jerusalem. Pagkatapos sa Jerusalem, bumalik uli sila. Nang dumaan sila uli sa egos, mga kapatid, na biglang mga apostol. Itong egos na lanta, natuyo mula ugat hanggang puno. Nalagas yung mga dahon na tuyong parang pwedeng panggatong. Sabi ni Peter, Lord, sabi niya, namangha sila eh. Tingnan niyo yung egos, Lord, na sinumpa mo, namatay. Nangyari yung sinabi mo. Sabi ni Jesus, huwag kayong magtaka. Huwag kayong magtaka, sabi ni Lord. Sapagkat kayo rin, sabi niya, kayo rin, magagawa niyo rin ang ginawa kong yan. Amen? Sabi niya, kung kayo may pananalig sa Diyos at walang pag-aalinlangan, sabihin niyo sa bundok na ito, mabunod ka, umangat ka riyan sa kinaroroonan mo, at lumipat ka sa dagat, at ito'y susunod sa iyo. Ito'y mangyayari. Sabi ni Lord. Sabi ng iba, spiritual lang yun. Bundok yan ng problema. Mga kapatid, sa spoken word power, hindi lang spiritual yan. Kahit literal, pwedeng gawin. Si Lord yan, yung egos, literal yan eh. Sinumpa niya, namatay. Ganon din yung bundok. Yung spoken word power ng Lord, kayang gawin ng kapangyarihan ng Diyos yan. Kung manananalig ka sa Diyos at walang alinlangan. Mga kapatid, yung iba, sinasabi, spiritual yan, hindi literal yan. Mga kapatid, spiritual, literal yun. Mga kapatid. Kaya nga, yun, magagawa rin nyo rin yung ginawa ko, sabi niya. Di ba sinabi niya rin sa John 14:12? 14:12 ng John. Verily I say unto you, he that believeth in me, the works that I do, shall he do also. Sabi ni Jesus. Sino mang nananalig sa akin, sabi niya, lahat ng ginawa ko, magagawa rin niya. Magagawa rin niya. Nagpagaling ng bulag, nagpalakad ng lumpo, pinagaling ang kiatongin, bumuhay ng patay, magagawa rin nyo rin yan, sabi ni Jesus, kung nananalig kayo sa akin. At higit pa, sabi ni Lord, and greater works. Tandaan niyo sinabi ni Jesus, and greater works than this shall you do, because I go unto my Father. Kaya ngayon po ang aming banner sa crusade. Pag nakita niyo yung mga streamers na nakalagay doon, Jesus Christ, greater miracles na crusade. Yun po ang ating banner sa crusade. Mga leaflet, posters. Nilagay ko yung greater miracles. Sapagkat si Jesus ang nagsabi niyan. And greater works than this shall you do, because I go unto my Father. Maliwanag ang sabi ng Lord. Higit pa sa ginawa ko, magagawa niyo. Kaya mga kapatid, yun ang tinatawag ni Lord na spoken word power. Anumang salitain nyo na may pananampalataya, mangyayari kung wala kang pag-aalinlangan. Katulad lang yan ng nagpalayas ka ng demonyo ng demon possession, demonyo ng paralysis, pagka-lumpo, demonyo ng pagkabulag. Pwede mong palayasin yan sa pangalan ni Jesus at gagaling ang bulag makakakita. Yung sinalita mong salita, susundin yan ng evil spirit. Dahil may spoken word power yan. Mula sa Holy Ghost. Mula sa Diyos mismo. Naniniwala ba kayo nasa inyo na ang Holy Spirit? Naniniwala ba kayo na tinanggap nyo na ang Holy Ghost? Yes. Mula nang tanggapin natin si Jesus Christ bilang Panginoon natin at Savior, tinanggap na natin ang Holy Ghost. Revelation 3:20. Sabi ni Jesus Christ, ako'y kumakatok sa inyong mga puso. Yung pinto ng puso natin. I stand at the door and knock. Pinto ng puso natin. Sino mang tumanggap sa akin at ako'y papasukin,
tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinanggap natin. Anong sabi ni Jesus? Ako'y papasok sa iyo at mananahan akong kasalo mo. Tignan nyo. Sino ngayon ang pumasok sa iyo? Di ba si Jesus? Si Jesus ang nagsasalita sa Revelation 3:20. Sa makatwid, Espiritu ng Panginoong Jesucristo ang pumasok sa iyo. Kaya nga, very powerful ang Holy Ghost na yan. Di ba sabi ni Jesus? Nang sabihin niyang, aalis ako. Babalik na ako sa langit. Sa pinanggalingan niya. Nalungkot ang mga apostoles. Paano na kami, Lord, kung aalis ka? Ano sagot ni Jesus? Sinabi ko lang na aalis ako, iiwanan kayo, nalungkot na kayong lahat. Pero ito ang sinasabi ko sa inyo, makabubuti para sa inyo na iwanan ko kayo. Sapagkat kung hindi ako babalik sa langit, hindi darating sa inyo ang mang-aaliw, ang Holy Ghost, ang Holy Spirit. Kailangan iwanan ko kayo dahil ang Holy Ghost, ang Holy Spirit, na kay Jesus Christ lahat, yung fullness ng power. Kailangan iwanan ko kayo para maipadala ko sa inyo ang Holy Ghost, ang mga aliw, ang power. Kaya nga nung umalis si Jesus, lahat ng apostol tumanggap ng Holy Ghost. Acts chapter 2. Di ba mga kapatid? Lahat sila napuspos ng Holy Spirit. Anong nangyari? Di ba pagkatapos nun, nakita sa kanilang spoken word power? Yes, si Peter. Tignan si Peter. Si Apostol Pedro, pumasok sa templo, nanalangin alas 3 ng hapon. Paglabas niya, dahil puspos na siya ng Holy Spirit, tinanggap niya na ang Holy Spirit. Meron na siyang spoken word power. Maya-maya, lumapit ang isang lumpo na nagpapalimos. Palimos po, maawa na po kayo sa lumpo. Iyon po, tinitigan siya ni Peter, ni Apostol Pedro. Anong sabi ni Peter? Dahil wala silang dalang pera noon, wala silang dalang ginto at pilak, pero mayayaman sila. Maniwala kayo, lahat ng apostol, pinagpala ng Lord. Ngayon mga kapatid, sabi ng Bible, dahil wala silang dalang pera, siguro nilagay nila lahat sa treasury ng templo, in-offer nila sa Diyos. Paglabas sila, wala na silang dala. Sabi niya sa pulubi, sabi niya, silver and gold have I none. Sabi niya, di ba awit yan? Silver and gold have I none. Di ba? But such as I have, give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Yun po sinabi ng Lord. Ay sinabi ni Apostol Pedro, ang lingkod ng Diyos. Lingkod ng Panginoong Yesus. Sabi niya, wala akong gintong dala, wala akong pilak ngayon. Ngunit kung ano ang nasa akin, yun ang ibibigay ko sa iyo. Sabi niya sa lumpo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka, sabi niya, at lumakad ka ngayon din. Praise the Lord. Yung lumpo, nagkaroon ng kalakasan, lumakas yung mga tuhod niya, yung katawan niya, biglang dahan-dahan tumayo siya. Nagtaka siya, lumakas ang mga tuhod niya. Maya-maya nakatayo siya, lumakad siya. Naku, nung makitang naglalakad na siya, hindi lang lakad ang ginawa, nagtatatalon. Tumatalon na nagpupuri sa Diyos. Nakalakad ang lumpo. Spoken word power. Spoken word power na nagmula sa Holy Ghost na binigay ni Jesus. Tandaan nyo, ang spoken word power ay nasa lahat ng mga Kristiyano. Hindi lang sa pastor, hindi lang sa evangelist, hindi lang sa apostol. Ang spoken word power ay para sa lahat ng anak ng Diyos. At gusto nga ng Lord, abutin natin yung kapuspusan ni Kristo, yung kumpletong power ng Panginoong Jesucristo. Salita lang, lalayas ang demonyo. Mga kapatid, huwag kayong padaya sa mga nagsasabi, yung milagro, wala na yan, lumipas na yung himala, wala na yung kapangyarihan, panahon lang ni Apostol Pedro yan. Huwag po kayong maniwala yan. Dahil ang sabi ni Apostol Pedro, ang pangakong ito, kapangyarihan, Holy Ghost, ay para sa inyo. 2:39 ng Book of Acts. For this promise is unto you and to your children and to those at sa lahat ng aabutan ng huling panahon. Tingnan nyo. Yung palang gift ng Lord na kapangyarihan,
mga gifts ng Holy Spirit para sa lahat ng aabutan ng huling panahon, pati sa mga hentil, pati sa church. Kaya yun ang sabihin nyo sa kanila. Masasara yung bibig nila. Marami kasing ganyan dahil hindi tinanggap yung power, kinakalaban ng power. Mali po yun. Kailangan pag wala sa iyo ang kapangyarihan, hingin mo, paniwalaan mo, at hingin mo sa Diyos. Ang Diyos ay napaka-gracious, ibibigay niya ang kapangyarihan kung kailangan po ng ating ministry. Basta't nakita ng Lord maganda ang layunin mo. Kailangan ko ito, Lord, sa gospel. Kailangan ko ito, Lord, sa mga anak mo para ma-edify ang church mo, mapalago ang gawain mo. Ibibigay ng Lord kapag maganda ang layunin. Kapag kailangan natin sa ministry, ibibigay ng Lord ang lahat ng kailangan nating kapangyarihan at kaloob. Amen. Kaya yun ang spoken word power. Pinakita ni Apostol Pedro nasa kanyang spoken word. Sinalita niya lang na tumayo ka, lumakad ang lumpo. Sino pa? Ay, kilala niyo si Abraham. Si Abraham, mga kapatid, ang ating ama ng lahat ng mananampalataya sa faith, no? Di ba sinubukan siya ng Lord? Sabi ng Lord, iaalay mo sa akin, ihandog mo ang anak mong si Isaac, na isa-isang anak na minamahal mo. Sunugin mo para sa akin. Hindi siya tumanggi. Dahil alam ni Abraham, kaya siyang buhayin ng Diyos. Opo, Lord. Pumunta sa Mount Moriah. Kasama si Isaac, nagdala sila ng panggatong, apoy, lahat ng kailangan sa burnt offering. Pagdating doon, sabi ni Isaac, Ama, may dala na tayong apoy, may dala na tayong kahoy, ba't wala ang, nasa ng tupa for the burnt offering? Matalinong bata. Sabi ng Abraham, huwag kang mag-alala, anak. The good Lord shall provide for us the lamb that we need for the burnt offering. Alam niyo mga kapatid, yun ang lagi sinasabi ni Abraham, don't worry my son, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala anak. The good Lord shall provide. Pagdating doon, inayos ni Abraham yung altar, nilagay yung mga kahoy, inanda yung apoy, pero sabi niya Isaac, Ama, nasaan po ang tupa? Bakit nandito na yung siguro kinakabahan na si Isaac, natutunugan na siguro na siya ang susunugin ng tatay niya. Nasaan po ang tupa para sa susunugin na handog? Nandito na lahat. Ba't wala pa yung tupa? Ba't hindi tayo nagdala? Sabi ni Abraham, huwag kang mag-alala anak. Sabi niya talagang si Abraham, don't worry my son. The good Lord shall provide for us the lamb for the burnt offering. Alam niyo, yun lagi sinasabi niya, spoken word power. Sinasalita niya na may pananampalataya. Maya ginapos niya na si Isaac. Ama, ba't mo ako ginagapos? Alam na ni Isaac, siya na ang iahandog Ginapos yung kamay, ginapos yung paa, tapos inilatag doon sa mga kahoy na inanda niya, pinatong-patong niya, no? Ama, sabi niya. Sabi ni Abraham, huwag kang mag-alala anak. The good Lord shall provide for the lamb. Sabi niya, provide for us a lamb for our burnt offering. Alam niyo mga kapatid, yun lagi sinasabi ni Abraham, yung kanyang spoken word, hindi nagbabago yung faith niya. Maya-maya itinasa yung kutsilyo para patayin, saksakin ang kanyang anak. Mga kapatid, umiyak si Isaac, Ama. Sabi niya, huwag kang mag-alala anak. Yun ang sinasabi ni Abraham lagi, huwag kang mag-alala anak, huwag kang matakot. The good Lord shall provide for us a lamb for the burnt offering. Maya-maya mga kapatid, nagsalita ang tinig ng Lord. Bago niya maibagsak ang kutsilyo, nagsalita ang Panginoong Diyos. At ang sabi niya, Abraham, Abraham, gumamit ang angel ng Lord, huwag mong sasaktan ang iyong anak. Sapagkat sinusubukan lang kita. Nakahinga si Abraham. Sinusubukan lang kita. Kung ikaw ay tapat sa akin, kung ikaw ay susunod sa akin. At nakita ko hindi mo pinagkait sa akin kahit ang pinakamamahal mong anak na kaisa-isa sa iyong legal wife. Hindi mo siya pinagkait. Nakita ko ang katapatan mo. Kaya pinapangako ko, Abraham, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng blessing, pagpapalain kita. Bubusugin kita sa lahat ng blessing, lahat ng bagay. Sabi ng Lord, sapagkat napatunayan kong tapat ka sa akin. Mga kapatid, ang Diyos po'y nanunubok. Kapag nalampasan nyo ang pagsubok,
at hindi kayo tumalikod sa Lord, hindi kayo nagreklamo, hindi ka nagsalita ng masama sa Panginoon, tandaan nyo, ang Diyos, grabing magpala ang Panginoon. Totoo ito. Alam mo yung nangyari? Yung kung ano yung spoken word power ni Abraham na sinasalita niya, the good Lord shall provide for us the lamb for the burnt offering. Alam niyo mga kapatid, biglang umiyak yung tupa. May narinig siyang umiiyak na tupa. Malapit sa kanila. Umiiyak ng malakas. Para bang sinasabi, Abraham, Abraham, narito ako. Ako ang ihandog mo na sunugin. Instead of your son, ako na lang ang ihandog mo. Parang gano'n sinasabi ng tupa. Parang ano siya eh. Maya-maya, tinignan ni Abraham, tupa nga, Aram. Isang lalaking tupa. Eh, hindi ba ang anak ng Diyos, Jesus Christ, ay lalaki? Na siyang hinandog sa krus para sa, instead na tayong nasa krus at parusahan, siya nang umako sa mga kasalanan natin. Siya ang sinisimbolo ng tupang yon na umako at tumubos sa ating mga kasalanan. Maya-maya sabi ng Biblia, nakita ni Abraham ang tupa na yung kanyang sungay naipit sa ugat ng kahoy, ng punong kahoy. Kinuha niya ito at ito ang hinandog sa Diyos. Siyang nilapag niya doon sa inanda niyang mga kahoy at siya ang kanyang kinatay at sinunog. At talagang nagpuri si Abraham sa Lord. Amen. Kaya nga tinawag niya ang Panginoong Diyos doon ng Jehovah Jireh. Siya ang ating provider. Amen. Siya ang magpo-provide ng lahat ng kailangan natin. Financial, material, physical, spiritual, lahat po kayang i-provide ng Lord sa ating lahat. Hindi tayo magkukulang. Kaya itong nangyaring ito, yung sinasalita ni Abraham na spoken word power, yun ang eksaktong nangyari. Tandaan niyo po, ang taong puspos ng Holy Spirit, puspos kayo ng kaalaman sa salita ng Lord, tatanggapin niyo ang spoken word power. Alam niyo, mapalad kayo. Bakit? Sapagat ang naririnig niyo ngayon ay spoken word power na mensahe ng Diyos. Pananampalataya po yan. Nakita niyo ang ginawa ng Lord noong una, gagawin niya uli sa atin yan. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago. Siya pa rin ang Diyos na dakilang provider natin, dakilang spoken word power natin. Siyang nagsabi niyan, anumang salitain nyo, sabi ng Lord, huwag kayong mag-alinlangan. Ito'y mangyayari sa inyo. Ito'y matutupad. Sabi mo, kahit ang bundok na ito, pumunta sa dagat, susunod yan. Salitain mo lang. Spoken word power. Huwag niyo pong kalilimutan ang napakahalagang message sa yan, mga kapatid. Kasi ang Lord, hindi niya kalooban na tayo manatili lang tayong worshiper. Kalooban ng Lord, lahat tayo humayo. Malinaw ang kanyang sinabi na Great Commission. Sabi niya, and you shall receive power after that the Holy Ghost, the Holy Spirit is come upon you. And you shall be witnesses unto me. Sabi niya, at magiging lingkod ko kayo. Kapag tinanggap niyo ang Holy Ghost, ang kapangyarihan, magiging mga saksi ko kayo. Kailangan tayong sumaksi sa mundo. Kailangan nating mag-witnessing. Kailangan nating mangaral. Ipakilala natin si Jesus Christ sa mga tao na siyang Savior. Yun ang mission nating lahat. Hindi ka tinawag ng Lord para sumamba lang, para magpuri lang. Kulang yan. Kaya tayo tinuturuan ng Lord, kaya tayo ine-educate ng Lord ng pananampalataya para magamit niya sa mas malaking paggamit. Mga kapatid, kahit lahat ng mga pastors, hindi kalooban ng Lord na manatili lang tayo sa ating comfort zone, sa ating mga binigay ng Lord ng mga sambahan, simbahan o anuman, no? Hindi lang kalooban ng Lord na tayo humayo, na tayo mangaral, na tayo po ay ipalaganap natin ang Ebanghelyo. Yun ang sinabi ng Lord sa akin. Sabi ng Lord, maliwanag po ang sabi ng Holy Spirit, gagamitin ko kayo, sabi ng Lord. The Jesus Christ Church will be heard all over, sabi ng Lord, the Philippines. Sa lahat ng major cities, major provinces ng bansang ito. Sabi ng Lord, hahayo kayo. Prepare for the great, sabi ng Lord. Prepare
for the widespread ministry. Yun ang sinabi ng Lord, maghanda kayo sa malawak na gawain. Kaya mga kapatid, kapag nasa inyong spoken word power, mas malawak ang mararating nyo. Mas malawak, mas malayo ang mararating po natin. Lalawak ang gawain ng Diyos. At salamat sa Panginoon, yun ang kanyang command sa atin. At yun po magsisimula na uli sa Pebrero ito. At kami po handa na rin. At handa na rin ako, naniniwala ako na tuloy-tuloy na po ito mga kapatid. Spoken word pa, huwag niyong kalilimutan niya. Pag alam mo itong aral na ito, at pinaniwalaan mo at natanggap mo, mag-crusade ka na ng mag-crusade. Pwede ka nang mag-crusada. Hindi kayo iwanan ng Diyos. Sasamahan ka niya. Kukumpirma niya lahat ng aral na miracle. Siyang gagawa ng milagro. Magmamanifest ang Diyos sa iyo. Tulad ni Moses, si St. Peter, si David. Ano sabi ni David? Si King David, si Abraham, mga puspos ng Holy Ghost yan. Kaya nga si Abraham, nakakakita sila ng mga pangitain eh. Nakakausap nila ang Lord eh. Bakit? Kasi baptize sila ng Holy Ghost. Sila ang mga lingkod ng Diyos nung una. Sila David. Si King David, visionary din yan. Propeta rin yan. Mga kapatid, baptize din siya ng Holy Ghost. Kaya meron siyang spoken word power. Bata pa siya nang harapin niya si Goliath na higante. Di ba napakalaking higante? Ang laki ng kanyang espada, kalasag. Mga kapatid, meron pa siyang balute na mahirap patamaan. Pero sabi ni David, dahil meron siyang Holy Ghost, baptize siya ng Holy Ghost, nilangisan siya ni Propeta Samuel ng Holy Ghost at kapangyarihan. Mga kapatid, pag sabi ni David kay Goliath, humarap ka sa akin ngayon, dahil lahat nanginginig sa takot, walang gustong humarap kay Goliath. Pati si King Saul, si Haring Saul, nanginginig sa takot. Demoralize silang lahat. Pero dumating si David, bakit kayo natatakot sa uncircumcised na Philistine na ito? Ako ang hirap nyo rito, sabi niya. At siya'y papatayin ko sa pangalan ng Panginoon. Kinalat ni David yon sa lahat ng sundalo at nakarating kay King Saul. Iharap nyo nga sa akin ang batang yan. Nang iharap nila, mahal na hari, meron na pong gustong lumaban sa higante. Si David, ng anak ni Jesse. Nang hiharap siya, nabigla si Saul. Teenager lang, mga kapatid. Batang-bata. Sabi niya, anak, hindi ka pwedeng humarap sa higanting yan. Eh, ang higanting yan, veterano na sa gera yan. Veterano ng mandirigma yan. Kinatatakutan yan. Marami ng gera ang pinanalo niyan. Eh, ikaw, wala ka pang karanasan. Sabi ni David, totoo, mahal na hari, pero naranasan ko po na ako'y iniligtas ng Diyos. Sa lion, gano'n din sa oso. Napatay ko sila. Sa ngalan ng Panginoon. Tinulungan ako ng Lord, sabi niya. Ang Diyos na tumulong sa akin, sa lion at oso, sa bear, siya rin ang tutulong sa akin para patayin ang higanting yan. Hindi po ako natatakot, mahal na hari. Bakit siya hindi natatakot? Nasa kanyang Holy Ghost. Nasa kanyang Panginoon, na kay David. Kaya punong-puno siya ng tapang. Punong-puno siya ng kapangyarihan. Sabi niya, o sige anak, sabi niya, pero sige, papayagan na kita. Pero isuot mo itong aking balute. Sabi ni King Saul. O, sinuot niya kay David yung mga, alam niya, yung breastplate, yung helmet, yung kalasag, yung sibat. Naku, mga kapatid, hindi makakilos si David. Mahal na hari, hindi po ako makakilos. Hindi po ako sanay dito. Ito na lang aking tirador ang gagamitin ko. Sabi niya, sige po, harap ka sa gera, tirador. Yung sling na iniikot. O sige, ikaw nang bahala. Alam kong may faith ka. Nararamdaman ni Saul na sa kanya ang Panginoon. Sige. Nawa ang Panginoon, patnubayan ka. Mga kapatid. Lang umarap si David sa higante, ang dala niya 5 bato, nasa bag niya, at isang sling. Maya-maya po, sabi niya sa higante, magkaharap na sila. Napakagandang kasaysayan ito. Sabi ni Goliath, ako ba'y aso? Para ang iharap nyo sa akin sa labanan, ang iharap nyo sa akin ay isang pulgas o isang garapata? Ang hinarap nyo sa akin, hindi mandirigma, kundi isang pulgas ng aso.
Hindi ako aso, sabi ni Goliath. At tumatawa siya at nilalait ang Diyos ng Israel, pati na ang Israel. Nilalait niya ang Panginoon. Maya-maya, nagalit si David. Sabi ni David, hindi pa siya king noon, humarap ka sa akin ng dala mong sandatay, sibat, kalasag at espada. Sabi niya, umarap ka sa akin na may sandata, ngunit ako'y haharap sa iyo. Sabi niya, na ang aking sandata, hindi sibat, hindi espada, kundi ang pangalan ng Diyos ng Israel, ang pangalan ng Panginoon ng Israel, na nilalait ko sa araw nito. Siya ang aking sandata. At ibibigay ka niya sa akin, at ikaw ay papatayin ko, sabi ni David, at ang lahat ng inyong army, ng mga Philistines, ipakakain namin sa lahat ng buitre o mga ibon sa parang. Spoken word power ni David. Sinalita niya yung salita ng pananampalataya. Spoken word power. Nangyari ba yung sinabi niya? Yes! Puspos siya ng Holy Spirit. Nilangisan siya ni Propeta Samuel. Mula nang langisan siya, nanahan na sa kanya ang Panginoon. Nasa kanya na ang kapangyarihan. Kaya yung salita niya, may spoken word power. Lahat ang sinalita niya yun, nagkatotoong lahat. Sa isang bato lang po, bumagsak ang higante si Goliath. Di ba? At lahat ng mga Philistines nagtakbuhan at hinabol sila ng Israel at pinatay lahat. O hindi ba kinain sila ng ibon sa parang? Lahat ang sinabi ni David, binigay ng Diyos sa kanya si Goliath, bumagsak ang higante sa harap ni David. Amen. Nanalo ang Israel. Spoken word power. Tandaan niyo po, nasa atin yan. Ang spoken word power. Binigay ng Lord yan, regalo ng Lord yan sa lahat ng Kristiyano. Ano mang sabi ng Lord, sabihin mo sa bundok na ito, lumipat sa dagat, ito'y mangyayari. Lahat ng Kristiyano, mga kapatid, may spoken word power. Hindi lang natin alam kung paano gamitin. Kailangan lang nating maunawaan at pag-aralang gamitin sa pamamagitan ng ating faith, mga kapatid. Kaya, yan ang mga gumamit ng spoken word power. Sino pa? Si Gideon, si Joshua, gumamit ng spoken word power. Si Joshua, anong sabi niya? Nang bababa ng ang araw, pag gumabi, matatalo ang Israel dahil marami pang kalaban. Iilan lang ang Israel sa gera. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, pigilin mo ang araw upang hindi lumubog. Panginoon, palubog na. Sumigaw siya at kinumand ang araw. Sabi niya sa araw, araw, huminto ka sa paglubog. Huminto ka, sabi niya. Huwag kang lulubog. Ayon sa Biblia, doon lang nangyari ang ganon. Na ang araw, buong araw, 12 hours, hindi siya lumubog. Hindi siya dumilim. Kaya nanalo ang Israel sa gyera. Natalo ang kanilang mga kaaway. Spoken word power ni Joshua. Lahat pong yan, makikita natin sa banal na kasulatan. At yan ang gusto ng Lord, na taglayin nating lahat. Kaya sabi ng Lord, sabi niya, mag-ingat tayo sa salita. Huwag tayong magsasalita ng negative kanino man. Para hindi po, kasi may power ang mga salita nyo. Sabi ng Bible. Kailangan malaman ng mga Kristiyano yan, mga kapatid. Kaya siguro po, okay na ito. Yan ang kapangyarihan na ipinangako ng Lord sa atin. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pag tinanggap nyo ang Holy Ghost, ang Holy Spirit. Amen. At kayo ay magiging mga lingkod ko, sabi niya, mga saksi ko. Ibig sabihin, mga ngaral. Papangaral natin si Jesus Christ, ipapatutuo natin yung kanyang kapangyarihan. Pag lumapit yung bulag, yung lumpo, i-command mo lang ang demonyo na lumayas, lalayas yan. Lahat ang sasalitain mo sa may sakit, gagaling po yan, mga kapatid. Kaya, yun po ang spoken word power na binigay ng Lord sa atin. Sabi niya, at tataglay nito ng lahat ng mananampalataya. Mark 16, mula 17, sa pangalan ko, magpapalayas kayo ng mga demonyo. Magpapalayas. Kaya kailangan nyo salita. Demonyo, lumayas ka. Demonyong bisyo, demonyong cancer, demonyong leukemia, demonyong kawalan, kahirapan, lumayas ka.
sa lahat ng Kristiyano. Yun po, susunod ang demonyo, sabi ng Lord. Sa pangalan ko, magpapalayas kayo ng mga demonyo. Demonyong drug addiction. Lahat ng demonyo ng bisyo, magpapalayas nyo yan. Kapag ginamit mo ang spoken word ng Lord na may pananampalataya. Salitain mo na may pananampalataya, ito'y mangyayari. Kikilos ang Lord sa salita mo at ikaw ang magiging co-creator ng Lord. Ganun po kumikilos ang Lord. Mga kapatid, kailangan gumamit siya ng instrumento para mangyari ang gusto niya. Katulad ni Elijah, sabi ng Lord, Elijah, manalangin ka na hindi uulan ng 3 taon at kalahati para hindi ako magpapaulan. Kaya naman ng Diyos kahit hindi manalangin si Elias. Bakit? Yun ang paraan ng Lord. Kailangan niya ng co-creator. Kailangan niya gumamit ng instrumento para magpagaling, para magpala. Mga kapatid, kaya dapat maunawa ng bawat Kristiyano yan. Ang power hindi lang sa mga pastor, hindi lang sa mga evangelist, sa lahat ng believer, sabi ni Jesus. And this sign shall follow them that believe. Lahat ng believer. In my name, they shall cast out demons. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. They shall get well. They shall, sabi niya, makakapagpalayas ka ng demonyo. Kaya mga kapatid, yan ang sign. At humayo ang mga apostol at nangaral. At kasama nila ang Panginoon sa kanilang pangangaral. At kinumpirmahan ang kanilang mga salita na pinapangaral sa pamamagitan ng himala ng mga signs and wonders and miracles. Yan po. Kaya yun ang tunay na gospel. Ang tunay na gospel ni Jesus Christ, sabi ng Lord, the kingdom of God, the word of God is not in word only, but in power. Mga kapatid, merong signs and wonders. Meron pong vindication ng Lord. Patutunayan ng Lord sa salita niya, sa himala niya, ang mga aral na nagmula sa Kanya. Mga kapatid. Kaya naniniwala po ako, kahit paano, tumanggap tayo ng kapangyarihan. Ang salita ng Lord ay kapangyarihan. Lahat ng kaalamang yan, itanim mo sa puso mo, mararamdaman mo yung kapangyarihan. Makikita nyo mga kapatid, malaking impluensya yan. Malalaman mo na totoo pala ang milagro. Maraming lingkod ng Diyos na gumamit. Si Pablo, command lang. Evil spirit, oy babae, demonyo, lumayas ka sa babaeng yan. Gumaling ang babae. Kaya nagalit yung kanyang mga amo. Lahat ng salita niya, mga kapatid, command lang, nagkakatotoo, nangyayari. Spoken word power, mga kapatid. Kaya nga, yun lang po, siguro mananalangin na po tayo. Nawa po ang kapangyarihan yan ay taglay ng lahat ng lingkod ng Diyos na naglilingkod sa Lord ng tapat at nagmamahal sa Panginoon. Po? Kaya isa lang po ang layunin natin na ang kaharian ng Diyos ay maisulong po natin, ang Ebanghelyo maipalaganap natin at marami tayong mailigtas sa kaluluwa. Ang pangarap po lahat ng mga pastor, mangaral lahat. Lahat po, lahat kumilos, lahat po, maglingkod tayo sa Lord. Yun ang kalooban ng Lord. At alam ko lahat tayo pagpapalain ng Diyos. Amen po ba? Yan po, magtulungan tayo, magkaisa po tayo. Kailangan natin yan, lalo na sa last days na ito, malapit nang magpahayag ang Antichrist. Malapit nang dumating ang tunay nating kaaway, ang Antikristo. Nasa Bible yan. Revelation 13, makikidigma ang Antikristo sa church. Kaya nga mga kapatid, bago dumating yan, lahat ng Kristiyano kailangan nagkakaisa. Yan po. Siguro, okay na po ito. Manalangin po tayo. Lord Jesus, salamat po muli sa spoken word power na binigay mo po sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong dakilang kapangyarihan na nasa amin na. Walang iba kundi ang Holy Spirit, ang Holy Ghost, na gumagawa ng milagro sa aming mga pagkukursada. Lord, sapagkat lahat ng milagro hindi namin kayang gawin, kundi ikaw ang tunay na gumagawa. Kaya nga nararapat, Panginoon, na lahat ng kapurihan sa iyo namin ibibigay, lahat ng kalwalatian, lahat ng pasasalamat, sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng milagro. Salamat at ang kapangyarihan ito, spoken word power, ay pinagkaloob mo sa iyong lingkod, ganun din sa lahat ng aking mga kapatid, sa lahat ng nakinig ngayon. Idinadalayan ko rin po na magamit nila ang kapangyarihan ito sa ikagaganda ng kanilang pamumuhay, kanilang mga pamilya, kanilang mga anak, ma-bless nila ang kanilang pamilya.
at ang lahat ng kanilang pinapangaralan. At ang mga pastor na nakikinig, patuloy kong tinadalangin din, Lord, na maunawaan nilang lahat ito at taglayin naming lahat ang spoken word power na ito. Sapagkat naranasan namin ito sa iyong iglesia, sa iyong mga krusada. Nakita namin ang mga lumpo, pinalakad mo, ang mga bulag nakakita, Lord, parang magic. Ang mga lumpo, lumakad ang pilay, nagsilakad ng matuwid. Ang pipi nagsalita. Ang ketong gumaling. Maraming salamat, Lord, sa mga himalang ito na ginawa mo na sa iyong church, sa mga crusade mo, Lord. At dalayan ko, Lord, na ito'y muling mahahayag. Lord, i-manifest mong muli. Sa darating na krusada sa Pebrero, last week ng February, idinadalayan ko po na muli ang spoken word power mo ay mag-manifest muli sa aming mga bibig at ang lahat ng may sakit doon ay magsigaling. Magpadala ka, Panginoon, ng maraming pagagalingin mong lumpo. Magpadala ka ng maraming pagagalingin mong bulag, pipi at bingi. Lord, dalayan ko lahat ng dadalo na pararatingin mo lahat, pagagalingin mo, Lord. Sapagat sa iyo'y walang imposible, walang mahirap sa iyo. Kaya, Lord, nagpapasalamat ako at ang iglesia mo, binigyan mo ng matinding pagkakaisa. Lord, kainitan sa paglilingkod, kasabikan sa mga krusada. Kaya, Lord, salamat sa malaking tagumpay na binigay mo na po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, salamat din sa pamilya ni Esther Feli na ginamit mo sa live streaming po namin sa Facebook at YouTube. Salamat kay Esther Feli. Inihingi ko, Lord, na pagpalain mo siya. Dalayan ko, Lord, na gantimpalaan mo lahat ng kanyang suporta sa iyong gagawain, sa iyong ebanghelyo, ganun din sa iyong lingkod. Dalayan ko po sapagkat ang aming live streaming ay medyo lilipat muna, Lord, sa kabilang studio na habang gagawin pa ang tunay naming studio. Lord, dalayan ko po na ililipat namin sa isang bahay ng isang kapatid. Siguro 2 weeks from now, Lord, lilipat po kami roon. Lord, dalayan ko po na ang iyong blessing pagkalob din kay Esther Feli, sa kanyang mga anak. Lord, si Aaron na nasa ibang bansa, ingatan mo, patuloy mong i-promote doon at pagpalain ang kanyang mga anak, kanyang mga apo, manugang. Dalayan kong i-bless mo silang lahat, ang buong angkan ni Esther Feli, mga kamag-anak, iligtas mo, pagpalain mo, at buklurin sila sa pagkakaisa sa pananampalataya mo, Panginoon, sa iyong mga salita. Pagpalain mo rin po lahat ng Lord, mga lingkod mo na sumusuporta sa aming Facebook at internet ministry. Ganun din po sumusuporta sa iyong gawain, sa iyong church at sa iyong mga krusada. Panginoon, maraming salamat. Pagpalain mo po sila Levi, sila Hami, sa Lord na ngayon na nasa Bamban, Lord. Kayo po ang Lord, mag-provide ng lahat po ng kanilang pangangailangan sa financial, material, kalakasan at tagumpay, Panginoon, sa aming minimithi. Dinadalayan ko po, Lord, ang lahat ng aming mga lakad. I-bless mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sapagkat tinugon mo na lahat ng aming dalangin at tinanggap na namin ang dakilang tagumpay, Panginoon, sa pangalan mo. In Jesus' name, lahat ay magsabing Amen. Amen. God bless you all. Magandang gabi po. God bless you all po. And good night. Thank you, Lord.